May 27, 1999 nang ratipikahan ng Senado ang Visiting Forces Agreement. Ang VFA ang siya nagtatakda o magtatakda kung paano dapat kumilos ang mga sundalong Amerikano habang sila nasa teritoryo ng Pilipinas at habang nagaganap ang balikatan. Simula na may patupad ang VFA, 2 kaso pa lamang ang naitatala laban sa mga sundalong Amerikano. Ito ang kaso ni Lance Corporal Daniel Smith na nagsamantala kay Nicole at ang huli ay kay Marine Private First Class Joseph Scott Pemberton na di umano ay pumaslang sa transgender na si Jeffrey Laude. Dapat na nga bang i-renegotiate ang VFA? Panahon na nga ba talaga upang amyendahan ang mga probisyon sa criminal jurisdiction sa ilalim nito? Yan ang tatalakayin sa atin ni Mr. FOI himself, dating Congressman Eddie Tañada from Our Insight. Magandang gabi mga kasambay. Noong nakaraang 11 ng Oktubre ngayong taon, isang karumal-dumal na krimen ang nadiskubre sa isang motel sa siyudad ng Olongapo. Dito natagpuan patay ang isang transgender na nagngangalang Jeffrey Laude alias Jennifer. Batay sa closed-circuit TV ng motel, kasama ni Jennifer na nag-check-in ang isang dayuhan na kinilalang si U.S. Marine Joseph Scott Pemberton. Ayon sa mga testigo sa motel, nakita nila ang dayuhan na nagmamadaling umalis ng motel mag-isa. Nang puntahan ang kwarto kung saan nag-check-in sina Jennifer at Pemberton, nakita ang nakahundusay na bangkay ni Jennifer at ang ulo pa nito ay nasa loob ng toilet bowl. Si U.S. Marine Joseph Scott Pemberton ay isang sundalong Amerikano na kalahok sa Joint Military Training Exercises ng mga sundalong Pilipino at sundalong Amerikano sa ilalim ng Visiting Forces Agreement. Kakatapos lamang ng Joint Military Exercises at nakatakda na sanang umalis ang mga sundalo sa ating bansa. Gayong binigyan lang sila ng konting panahon para sa rest and recreation bago tuluyang umalis. Nagkita si Pemberton at Laude sa isang bar at tumuloy sila sa isang motel. Dito na naganap ang hindi dapat nangyari. Si Pemberton ay ikalawang sundalong Amerikano na gumawa ng krimen sa loob ng ating bansa laban sa isang Pilipino. Matapos isara ang US military bases, maalalang ang unang Amerikanong sundalo na gumawa ng krimen dito ay si Lance Corporal Daniel Smith noong 2005. Kinasuhan ito dahil sa panggagahasa sa isang Pilipina at nahatulang guilty sa nagawang krimen. Iisa ang issue na hinaharap sa kaso ni Pemberton at Smith, ang issue ng kustodiya. Sa kasalukuyang kasunduan, nasa kamay ng mga Amerikano ang kustodiya ng mga sundalong Amerikano na gumawa ng krimen. Kung babaliktarin naman natin ang sitwasyon at nahuling gumawa ng krimen ang isang sundalong Pilipino sa bansang Amerika, ang kustodiya ay nasa kamay pa rin ng mga Amerikano. Hindi ba't dehado naman tayong mga Pilipino sa ganitong kasunduan? Ang ating tanong, dapat na bang amyendahan ang mga probisyon sa Visiting Forces Agreement o VFA tungkol sa criminal jurisdiction? Dapat bang i-renegotiate ang Visiting Forces Agreement? From Our Insight, dapat lang na amyendahan ang mga probisyon tungkol sa criminal jurisdiction ng Visiting Forces Agreement o VFA. Tama din na i-renegotiate ang VFA para maging mas patas ang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Matagal na ang panawagan na muling pag-aralan ang VFA pagkatapos ng kaso ni Daniel Smith. Maging si Pangulong Benigno S. Aquino III ay nanawagan na ibasura ang VFA nung siya ay senador pa lamang. Nakakabahala ang nilabas ng WikiLeaks na paglalahad di umano ni US Ambassador Christy Kenny para sa US State Department. Ang WikiLeaks ay isang international online non-profit journalistic organization na siyang naglalathala ng mga nakatagong impormasyon, news leaks
at classified media mula sa mga hindi tukoy na source. Ayon sa WikiLeaks, inilahad ni Ambassador Kenny na sinadya ng Department of Foreign Affairs o DFA na ibaon ang issue ng VFA review bago sumapit ang eleksyon noong 2010. Totoo kayang ipinangako ito ng mga opisyal ng DFA kay Ambassador Kenny? Kaninong interest ba ang dapat protektahan ng DFA? Sa mga Amerikano ba o mga Pilipino? Matapos ang halalan noong 2010, sinabi ng mga opisyal ng Department of National Defense at Department of Foreign Affairs sa isang committee hearing sa House of Representatives na ongoing na ang review sa VFA. 4 na taon na ang nakalipas. Ano na kaya ang nangyari sa review? Nakakabahala din ang mga binitiwang salita ni Lieutenant Colonel Harold Cabunok, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines, nang tanungin ito tungkol sa pagpatay kay Jennifer. Ayon sa isang pahayagan, sinabi ni Cabunok na, and I quote, "Hindi naman niya siguro sadyain makapatay doon," close quote. And I quote in English, "He probably didn't mean to kill her," close quote. Paano kaya nalaman ni Cabunok ang nasa isip ni Pemberton? Kay bilis naman nitong depensahan ang Amerikano gayong wala pa namang desisyon ang korte. Isa ba itong pagpapahiwatig na mas pinaniniwalaan niya ang mga Amerikano? Nakakabahala din ang sinabi ni DFA spokesperson Assistant Secretary Charles Jose na kung walang VFA, wala tayong criminal jurisdiction kay Pemberton. Nakakalimutan yata ni ASEC Jose na kapag walang VFA, walang Amerikanong sundalo dito sa ating bansa na gagawa ng krimen. Ito'y usapin ng pagkakaroon ng isang patas na relasyon at pagtataguyod ng respeto sa pagitan ng dalawang bansa. Ang punot dulo nito ay ang pagtingin ng Estados Unidos sa Pilipinas at ang pagtingin ng Pilipinas sa Estados Unidos. Ang pinaka-importante sa lahat, ano nga ba ang pagtingin natin sa ating sarili? Tayo ba ay tunay na malaya o malaya lang sa isip, subalit alipin sa ating kinikilos? Muli po, ako ang inyong kasambahay, dating Congressman Erin Tanyada, and this is From Our Inside.